Wala man daw tayong laban sa China pagdating naman sa usaping militar. Naniniwala si Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na malakas ang kaso natin sa pagtatanggol sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Bukod naman sa Japan, tila nagpapakita na rin umano ng interes ang South Korea na magkaroon ng Visiting Forces Agreement sa ating bansa. Balitang hatid ni Rafi Tima. 1999 nang unang magkaroon ng Visiting Forces Agreement o VFA ang Pilipinas sa Amerika at nito lamang 2012 niretipikahan ng Senado ang status of Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Australia. Ngayon, seryoso na umano ang diskusyon para pag-usapan ang pagkakaroon naman ng Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Kasi constitutional requirements natin yan na para magkaroon ng legal presence yung mga visiting forces dito sa Pilipinas ay kailangan magkaroon ng isang kasunduan na iraratify ng Senate. Dahil kung hindi, illegal ang kanilang pagbisita dito para mag-conduct ng anumang military activities, particularly joint military exercises. Ang naganap na joint military exercise ngayong linggo sa Palawan sa pagitan ng Pilipinas at Japan Self-Defense Force ay maliit at maiksing military exercise lang. Pero para ito ay mapalawak, kailangan na ang VFA. Matapos matalo ang Japan noong World War II, isinama na nila sa kanilang konstitusyon na hindi na sila magkakaroon ng puwersa militar para makapanggera. Pero nitong mga nakaraang taon, mas nagiging agresibo ang Japan sa pagtatanggol sa kanyang mga teritoryo, lalo na laban sa China. Nagkakaroon ng innovation yung Japanese Self-Defense Force na maging aktibo sila sa rehiyon dahil nga sa kanilang pangamba na nagkakaroon na ng emerging power sa Asia. At yan yung patuloy na paglakas at pagiging mas agresibo at assertive ng China. Taon ang ginilang bago nagkaroon ng VFA sa Amerika at Australia. Pero sa mga nangyayari ngayon sa West Philippine Sea, posible umanong mas maiksi ang magiging negosasyon sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Bukod sa mga Hapon, ang South Korea, nagpapakita na rin umano ng interes na magkaroon din ng VFA sa Pilipinas. Lumalabas na isa na tong major power competition. Naging arena na ng major power rivalry ang South China Sea. So it's beyond territorial disputes na to ngayon. So at ang Pilipinas ay natatrap tayo. Ang Armed Forces of the Philippines natutuwa naman umano sa balita na posible na rin magkaroon ng VFA ang Pilipinas at Japan. Mainam umanong mahasa ang mga tropang Pilipino sa teknolohiya ng ating mga karatig bansa. Welcome sa Armed Forces of the Philippines ang pagkakaroon ng visiting forces with Japan. Nais din naming mga sundalo na mapaunlad ang aming kakayahan na ipagtanggol ang ating bayan. Kaya naman ngayon pa lang interesado na ang Department of National Defense na bumili ng surveillance plane na P-3 Orion mula Japan. $36 billion o 1.6 billion pesos ang average price nito. Kayang tumagal ng 10 oras sa ere, sa loob lamang ng 3 oras ay nakalipad na ito ng 50 nautical miles. Naniniwala ang Western Command ng AFP na siyang bantay sa West Philippine Sea na malaki ang maitutulong ng Orion. Madadali yung ating pagmamonitor lahat ng mga nangyayari doon sa West Philippine Sea. Hindi lang yun na limited capability natin kung kailan tayo lilipad, doon lang tayo makakuha. Pero to malawak ang kanyang coverage. Pero para kay Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, pagdating sa usapang militar, wala talaga tayong laban kontra China. Anya, ang legal na proseso lang ang tanging paraan para maipanalo natin ang ating teritoryo. Paliwanag ni Carpio, ang basehan lang kasi ng China sa 9-dash line claim nito ay kasaysayan. Samantalang tayo, may pinangahawakang Exclusive Economic Zone o EEZ na mismong ang United Nations Convention on the Law of the Sea, so UNCLOS ang sumukat. Kaya ayon kay Carpio, malakas ang ating kaso. We don't have the military capability to stop China. But there is a route, a legal solution here. We get a ruling and then go to the UN, ask the UN to convince China to follow the ruling. Ang unang desisyong ilalabas ng UNCLOS matapos ang oral argument sa July 7 ay kung meron ba itong jurisdiction na dinggin ng maritime dispute. Umaasa si Carpio na papabor sa atin ng desisyon dahil kapag sinabi ng UNCLOS na wala itong jurisdiction, para na rin daw nitong sinabing kahit sino na lang ay maaaring umangkin ng anumang yamang dagat. Rafi Tima, GMA News.